Yo, what's up mga kagala? Ito yung pangatlong camping natin dito sa Pulan. At panoorin nyo itong camping na to kasi may mahalaga kayong impormasyon na malalaman para sa mga student pathway na papunta sa Pulan. So mami, let's go na tayo. Search na sa Google kung ilang kilometro bago natin marating ang pinakamagandang camping site dito sa Pulan. 1.5 hours. So according kay paring Google, babiyahe tayo ng 1.5 hours para marating natin ang isang pinakamagandang camping site dito sa Pulan. So see you sa highway guys. Gura na tayo. Malapit lang pala to. 84 kilometers lang. Nilalang mo lang. 1.5 hours, guys. Sabi ni Google. Sabi ni Google. According to Google. Turn left. Let's go, guys. Guide us, O Lord. A few moments later. Yun mga kagala. Malapit na tayo. 8 minutes na lang. Kung titingnan nyo ang ganda ng paligid natin. So, yan. Forest, napakaganda. Mali na naman yung mapa oh. Jungle na tayo dito. 7 hours later. Diyos ko mga kagala, naliligaw kami. Mali yata si paring Google, dinala kami sa kagubatan. Pero okay lang, napakaganda look. Yan si mami, nag-google pa rin hanggang ngayon. Walang signal dito. So medyo naligaw kami mga kagala. Sinunod lang namin yung nakasulat doon sa sinasabi ni paring Google. Yun, nagulat ako, mga bikers yung mga dumadaan dito. Masapilo ka mami, malayo tayo sa hospital ulit. Ingat. Nagulat ako, ang dami nagbabike, kami lang ang sasakyan. So lakad-lakad muna tayo mga kagala kasi totoong gala na talaga to, nawawala kami. So kita tayo ulit mamaya, panatuntunan natin yung ating camping site. Iniwan muna namin yung ating sasakyan doon. So hanapin muna natin sila. So ayan guys, I think ito na yon. Ito na siya. Ayan. So ayun no, may naka-tent doon. Eto na siya. Ang ganda niya guys. Kasi talaga nasa gitna talaga siya ng forest. So si Daddy andun, kinuha yung sasakyan kasi nag-park. So eto siya. Ayan siya guys. So ayan, hahanapin ko yung reception. Kung nasaan ang kanilang reception area. Ang ganda guys. Ayan siya. May mga ano siya oh, yung parang cabin na ano, pyramid cabin na ano. Ayan oh. Glamping tent ang tawag dyan guys. So saan ang reception dito? Hindi ko alam. Ayan, may mga hammock oh. May mga duyan siya na hammock. So, I think ang camping area doon. So, hinahanap ko yung reception. Kung nasa wala masyadong tao dito. Kasi nga, Monday. So, siguro kaya wala masyadong tao. So ayun, hanapin ko yung ano muna, reception guys. So ayan na si Daddy. Ito yung ano nila eh, ayan o, yung kitchen. Pero hindi ko makita yung reception nila. Sobrang laki kasi guys. So ayan si Daddy. So wait lang. Hanapin muna namin yung reception. Hindi ko makita yung reception. Mga kagala, nakakuha na tayo ng spot natin. So dito tayo magtatayo ng tent.
So, baba muna natin yung mga gamit. At maganda kasi rito, malapit tayo sa kitchen. So may saksakan dito. Magkakaroon tayo ng source ng power. Hindi pa tayo nakabili ng power bank. Sana naman, Blue 80. So start na tayo ng pagkakabit ng tent natin mga kagala. So bago kayo mainip, pasok, hyperlapse! So ngayon mga kagala, natapos na yung ating tent is uunahin. Susunod naman natin tong ating mahiwagang higaan. So, medyo matagal-tagal to kaya bago kayo mainip, hyperlapse, pasok! So ngayon mga kagala, habang nakaupo tayo at nag-chillax dito, at bubuksan natin tong ating misa na nanggaling sa kay Timo. Nandun na nga pala yung link nito kung gusto nyong umorder. Nandun na sa description box sa una kong in-upload. Ang galing nito mga kagala, napakasimple niya. At saka madali siyang dalhin, hindi siya bulky masyado. Yan. Tsaka matibay siya. Ilang kilo daw kaya nito, may 60 kilos. 60 kilos yung kaya niya. 120 kilos yung kaya niyang bigat na mailalagay mo dito mga kagala. Napakatibay niya. Yan. Matibay pa sa relasyon nyo ng ex nyo mga kagala. Kaya ngayon ex mo hindi kayo nagtagal, di ba? Kaya hindi siya matibay. Mas matibay itong misa na to. So, ang kagandahan dito mga kagala is kala mo wood lang siya. Pero ito ay aluminum. At napakadali niyang i-install. Nakita nyo naman, wala pa siyang 1 minuto natapos na yung pag-i-install ko. Kaya kung ikaw ay katulad ko na mahilig sa camping, so mas maiging i-check out mo na yan mga kagala. Kasi hindi mo pagsisisihan yung pagbinili mo to. Diba? Napakadali. Igaganto mo lang to rito. Para siyang kahoy ito yung titingnan mo. So, tapos, wala pa 1 minuto, mas marami pa yung kinuda ko mga kagala kumpara sa ginawa ko yung misang to. Chillax. So, good na good talaga to para sa camping. So dito na lang siguro magsisit up ng ating pangkusina mga kagala. Si Mami naman doon sa loob is nagsisit up siya ng ating magagandang higaan. Magagandang higaan talaga no? 2 higaan yun. Yan. Ito pa rin yung gamit namin nung nakaraan. So napakaganda talaga kasi nito. Napakadali rin siyang isit up. Lalagay mo lang to rito. Mali. Dito pala. Ipapasok mo sa butas. Hindi siya Kung napapansin niyo mga kagala, yung gamit natin medyo kunting organized na kaya hindi katulad nung nakaraan is para tayong laging pinalaya sa bahay.
Yung mga dami nating mga garbage bag na dala. Ano pa mami, mga eco bag. O, kung titingnan nyo ito mga kagala, mayroon na tayong mga box dyan na maganda, naka-organize na. Yan. Lalo na yung higaan natin, okay na. Kuhamchi. May nakalagay na kuhamchi. I love you. Pag sabi sa police yan. Sa police. Yan. Andyan yung Yan. maleta. Andito yung malita. So, napaka-organize na natin mga kagala. Kunting kimbot na lang. So, mga kagala, itong camping site nga pala namin, napakaganda. Kasi meron siyang kitchen na pwede ka magluto. Ang linis ng kusina. Yan, si Mami magluto na. Mami, walang, ayan, mag-ilaw. Pwede ka maghugas ng plato rito. May mga utensil din siya. Pwede mo rin gamitin. So, hindi pa kami tapos mag-sit up at may kumakalam na sikmura, kakain na muna tayo bago pa tayo magtuloy mag-sit up. So, ito nga pala, yung may-ari nito, may aso. Sabi niya, ang bait naman yung aso. So, mabait nga naman lumapit sa amin. Yun, ang ganda ng campsite dito mga kagala. So, ipasyal ko na sila sa CR, Mami, kung ano. 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 Mga kagala, so, dito ko muna lang siya lulutuin kasi para makasave tayo ng butane natin kasi yung butane kong dala-dalawa lang o tatlo. So, dito ko siya lulutuin kasi may isang camping site pa tayong pupuntahan after nito. Isa sa pinakamagandang camping site din yun. Kaya, pero wala siyang access ng mga gas katulad nito. So, di tayo magluluto sa ating kalan. Dito tayo sa kusina ng camping site. At saka mga kagala, makikigamit na rin tayo ng oil dito. May oil dito eh. Yan. Hindi na tayo gagamit ng oil ng iba. Makakatipid tayo dito mga kagala sa camping site na to kasi nandito na lahat ng mga gamit mo. So, yun na nga, may nagtanong nga pala sa akin mga kagala kung about sa Pulan, kung magtuturis daw sila is kung pwede sila makahanap ng trabaho mga kagala. So, ilang beses ko na rin nabanggit yan doon sa aking vlog na hindi sila makakahanap ng trabaho. Yung tourist visa, hindi po transferable yan sa mga working visa. So, paulit-ulit kong sinasabi sa aking mga vlog, siguro yung iba hindi nila pinapanood, kaya nagtatanong pa rin silang pilit sa akin kahit na i-content na natin mga kagala. Pero hindi tayo magsasawang ipaliwanag sa kanila yan dahil yun naman ang mission natin sa buhay, nang bigyan kayo ng information about sa Poland. Kaya nga nandito ako. So, para mabigyan ko yan ng information at hindi ako magsasawang ipaliwanag sa inyo yan. Yung tourist visa, hindi siya transferable sa working visa. Hindi katulad ng ibang country, unlike Dubai. So, pwedeng nagtutourist ka sa Dubai na i-convert yung ano mo sa working visa. Pero dito hindi, mga kagala. Masyadong napakahigpit ng bulan. Lalong-lalo na ngayon nagkakahigpitan. So, marami pa tayong pag-uusapan mamaya mga kagala, lalong-lalo na yung nakausap ko, may nag-PM sa akin, 350,000 ang hinihingi sa kanya para daw mabilis yung pathway niya, makarating dito is stolen pathway. So mamaya itatakel yan natin mga kagala habang nagre-relax tayo kung paano natin ma-explain sa inyo na huwag yung patulan yan kasi may mga downside yan, marami. So mamaya pag-uusapan natin. Magluto muna ako. Mga kagala, magla-lunch po muna tayo kasi medyo gutom na, late na rin. Time check muna tayo is 3:40 na ng hapon. So, Naka-set up na din naman, pero ano na lang, mga 10% na lang. So, anong ulam mo? ito is steam bake karkupka. Ibig sabihin niyang kasim na in-steam ng matagal para malambot. So, rice muna ako mga kagala. Yan. Wala tayong coke, beer. Ayun na nga guys, nakapag-sit up na tayo kasi gagala tayo.
kahit pa paano nakita nyo naman, organized na. Andyan yung table natin, yung upuan natin. At ito yung grill na gawa ko na rin kanina. Na-set up ko na rin na maayos. Mamaya mag-iihaw tayo. So, meron din tayo dito pampachillax. Yan. Hindi na tayo mag-hard ngayon. Itong iinumin natin mamaya. Budweiser. Sa mga wise yan na tao. Ice tayo doon. May ice tayo. Dala tayo ng styro. So, maganda rin dito. Pwede tayo mag-charge. Medyo bitin lang extension natin. Nakakonect tayo dun sa power ng bahay. So, kung umulan, mamaya pwede nating ipasok yung table dyan sa loob. Pwede pa din at least. At the same time, pwede ka pa din mag... So, ayan. Dyan lang namin nilagay ang mga Ayan. Tapos yung aming kusina. So, ayan. Inangat lang namin pero nasasara yan siya, guys. So, ayan, para makita nyo lang condiments, yung mga pagkain namin. Tapos dito yung kalan at saka yung mga Pang charcoal. uling. So, at least set up na tayo, guys. So, ngayon, saan tayo pupunta? Times to gala. Time to gala na. So, hindi ko napakita kanina yung toilet. Toilet muna tayo. Tapos paikot ganun. Sige. So, papakita natin mami yung toilet kung saan. Ang ganda, may pulo. Yan siguro kung may tubig dyan, kung may mga bata, pwede maligo dyan. Tingin ko may tubig. Tingnan ko muna bago tayo punta sa CR. Guys, napakalaki ng area na to. So, good talaga siya for camping. Ganda. Ay, may mga bike. So, pwede ka mag-rent. Oo, ayun. Pwede mag-rent, kaya lang si mami hindi marunong mag-bike, mga kagala. Marunong ako. Ito, pwede maligo yung mga bata. May tubig siya. Mga paangat. Yan, pambata. So, hindi siya napalitan siguro kasi nung weekend maraming tao dito. Eh, wala namang bata ngayon. Property ni Mano. Ay, may duyan dati. Ayun, duyan ka, mami. Ang ganda rito kasi yung talagang amenities niya kumpleto. Yan, Vita Kalingka. Duyan kami. Duyan ka. Oo, laki-laki niyan eh. Iduyan mo. Kaya kami, kaya. Oh, sige. Sige, lakasin mo. Sarap. Sobrang mo na-enjoy eh. Nahabaan mo pa. Pang 300 kilos naman daw tong sanga na yan eh. Oh. Ganda. So, Alam, galing na naglagay sila ng mga birdhouse. saan? Ay, oo. Mga birdhouse. Birdhouse. Tapos ayan, may mga birdhouse. So, pang nature talaga. So, silipin natin yung CR, mga kagala. Yan. Dito guys, hindi lang camping area to. May mga glamping house din sila. Pwede kayo mag-rent. Sumipalakol si Manong dito. So, ito. Ito yung kabuuan ng CR. Itong gitna wala to, mami. Yung gitna. Sabi ni mami. Hinahanap ko. Oh, sabi ni mami kanina walang ilaw. Eh, may ilaw naman. Akin na ano ko sa'yo. So, ayan. May mirrored. Bali, dalawa yung toilet, guys, ha. Ito, at saka. Yung kabila. Tapos, kabilaan din, may saksakan. Tapos, may salamin. So, ayan. Tapos, may lavabo din sila. Tapos, kabilaan yung Ilaw. toilet. Ayun, bukas ng ilaw sa loob. So, ayan. Yan. Toilet. Yung shower room, pakita mo. Tapos ito, shower room. Ayan. So, okay na din siya at least kahit pa paano. Ayun, may pwede ko na. Native na native yung dating nito. Ang ganda. Ang ganda, no? Open area na naman siya. Ayun guys, gusto nyo mag-relax dito. Pwede din kayong pumunta. So, ano nga pala to? Sa Lubus. Luboski. Ang picture to kanina mga kagala, itong tent namin nandyan, may shower area rin dito. So, pwede ka rin mag-shower dito.
Kitang, ayan. Pwede dito, ayan o, kita. Yan, tumulo na. Baka mabasa ako, wag na lang. At least nabasa na ang kamay ko. Sa gitna ng forest. So goods din to pag may family, may mga anak. Kasi, yan, meron din ditong hammock. So, tingin, Kasi namin dito is yung kitchen, ang sarap. saksakan. Diba? Ang ganda. Nag-enjoy na. Medyo malayo na. Pero okay na kasi hindi namin kailangan pupunta ng palengke. So yung mga bata, kung mahilig sa mga activities yung bata, yung mga anak mo, yan. Dito tayo sa beach. Kasi dito daw yung papuntang beach. Pwede din kayong marunong kayo sumagwa. Ito. Pwede gamitin yung mga Ang laki naman ito. Yung... tayo. Pero sabi ni Manong kanina, hindi daw to advisable maligo. For kayak lang. Uy, yung ganda. Ang galing, para may pantalan dito, tapos merong kayak na nakalabas. Ayun, may bangkang isa. Nakawin ko kaya. Bad. At least malaki yung bangka, ha? Hindi siya katulad ng ibang lake na malinaw, malinis. Unlike sa Siracob na pinag-anuhan natin na pwede maligo. Parang dead lake siya, hindi siya ano, no. Pero okay naman, nature siya. Ganda. So, ito yung bangka na pinarerentahan. Oh, pwede. Oh. Tumba ko. Ang galing. Pwede ka umupo dito, guys. Tumambay-tambay ka rito. Yan. Nagmumuni-muni ka. Yan. Beer. At saka, napansin ko may ilaw din dito. Silang nakalagay. Solar to. Oh. Once na dumilim, iilaw na siya. Pero guys, huwag kayo magsasabi na may ahas dito. Sa pulan mo lang ahas. So may bayad, 100. So, ito pala mga kagala, may sauna rin to rito sa loob ng camping site na to. So, kung gusto mo magsauna, magkanong bayad? 100 PM. Pero unlimited naman yun. Yan. Diyan siya. May tao sa loob. Medyo may tao ata. Sige. May tao guys, kaya hindi tayo pwede mag-ingay doon kasi nagre-relax nga eh. So, Storbo tayo. private yan. Dito tayo, labas tayo. 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 네가 알아챘어야 해 널 사랑해서 너를 좋아해서 그랬던 거라 넌 생각했어 말하지 않아도 내 맘을 너는 알아줄 거라 생각했어
너와 멀어질까봐 그냥 아무 말도 못했어. 난 너에게 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 내 자신을 합리화해보고 내 탓이 아님을 나 되뇌 Nakapag-sit up na nga pala ako ng ilaw mga kagala. Light check muna tayo. Kahit maaga pa para makita natin kung gumagana lahat yung ilaw natin. 1. Magana siya. Light check. Magana. Liwanag. Okay. Itong isa. Nice. Binabaliktad lang yan mga kagala. Napaka-special niyan. Yeah, okay. Itong isa naman, yung pinakamahaba nating ilaw, ay yung maganda sa gitna. Malalaki. Light check. Gumagana rin siya mga kagala. So ito, ang switch niya ay malayo. Malayo ang switch niya. Light check. Yung mahaba to siya. Simula doon hanggang dito. Dito sa likod. Kakaiba siya. So, off muna natin mga kagala. Kasi masyado pang maliwanag. Kung titingnan nyo, time check tayo. Sa Poland is 7:36 na ng gabi pero maliwanag pa rin. So si Mami busy doon. Habang ako nagluluto ng ulam. Yan ang ulirang asawa. Dinner time mga kagala. So, kita nyo naman ganda ng sit up natin. Maliwaliwanag. At medyo malamig yung panahon pala ngayon. So, check ng temperature. Kaya bagay dyan yung mainit na sabaw. Kita nyo naman umuusok pa. Yan, napakaganda maliwanag. Ba't pala nakataas? Baliktarin mo. Pwede siguro dyan. Yan, dalawa na yung ilaw mo, magkapatong. So, gabi na mga kagala is time check tayo. Napakatahimik ng camping site na to. Ako lang yung makuda. 8:30 na po ng gabi. So, may nagbubonfire na doon. So, mamaya pupunta tayo doon mga kagala. So, this time, kain muna tayo at higop ng mainit-init na sabaw. Kasir. Ang Sa- cute ng aming Sa kainan natin is mangkok din. Kasi sabaw. Ayoko naman. Ayun. Ito naman. Ako mamaya na ako kakain ng patatas. Natap. Sasabaw lang ako kasi medyo napakain ako ng marami ng kanin kanina. Natapon yung wrap. Sarap, ang usok kung mainit-init. Ano pala to? Yung Mamasitas hot spicy. Sarap. Ayun, may nagbo-bonfire doon. Kaya mamaya siguro. Wala na sila. Di tayo naman. Wala na sila. Tayo naman. Tingit ko lang kayo saglit mga kagala. Parang yung camping site na to, parang narintahan natin. Tayo lang tao. May dumating naman doon, dalawa lang. Matanda. Nakaban naman sila. Pale, 3 group lang dito. Doon yung family nagbobonfire. Doon yung family nagbobonfire. Yung madaan na natin kaninang nagbabike. Medyo maliwanag pa ng konti pero magna 9 o'clock na ng gabi. So, kain na tayo. Hindi ko kayo Hindi niya makita yung sabaw. Kasi masyadong mausok. Yan na mga kagala. Wala tayong gulay. Nakalimutan natin bumiling gulay. Kaya, Okay na yan. Ganun talaga pag camping. mm, Ano yan?
Ano yan, mami? Unexpected. Survival mode yan. Oo. Kung ano lang nandyan, yun ang kakainin Ito natin. yung realistic ng buhay. So, ayun, kain po. Sobrang ganda ng tahimik na tahimik talaga, no? Guys, kaya itry nyo. Try nyo talaga mag-camping kasi nakaka-recharge talaga. Bago kami nag-camping, grabe, sobrang pagod ng namin. Weekend sa work. Pero, di ba para tayo mga Koreanong Pero pag nag-camping, somehow kahit papano, nare-recharge ulit. Pwede na ulit Pwede na ulit bumabak. sa bumakbak sa straight na pagtatrabaho. Dito kasi may inhale mo talaga yung serenity. Inhale, serenity. Dito may exhale mo lahat ng stress. So, kaya hindi lang dapat puro trabaho. Ikaw, baka nasa trabaho ka pa, camping ka na rito, sama ka sa amin. So, mag-beer muna tayo mga kagala. Wala tayong whiskey. Ito muna ang inumin natin, yung inumin ng mababait. Ay masasama or wise. Budweiser. Cut mo to, Derek. Corny. Gago! Corny, Derek. So, kay Mami, Summersby ang tawag dito. Hindi Summersby. By ang basa nila dyan. So, pag-usapan na natin ngayong gabi, mga kagala, yung topic na tinanong sa akin ng isa nating followers. No, gusto lang siguro niya magtanong, isa nating followers, na pwede daw ba ang student pathway dito? Mami, pwede daw ba? Kasi may nag-offer sa kanya na mabilis daw yun. Ang cost daw ng offer sa kanya ay nasa 300,000 yung gagastusin niya. Pwede naman. Pwede, kaso medyo lang, complicated na yung yung eligibility. Masyado ng madaming requirements. Hindi naman sobrang dami, pero hinigpitan nila. Kasi dati parang pagka na-approve na yung yung diploma na ipinasa mo sa university rito. Sa university dito, pag in-approve nila yon, so okay na, 'di ba? Pwede ka nang makapasa sa student pathway papunta dito. Pero sa ngayon, yun nga, medyo nagigpit, 'di ba? Yung kasi ang ginagawa ng ibang mga recruiter na hinasabi nila na student pathway kasi isa yan sa ECS at practice way kung paano makapasok sa part ng Europe or example dito sa Poland. Yan ang ginagamit nila. Pero makinig may pero. This July 1, 2025 nagbaba ng rules yung government na yun nga na kailangan ng magpa-recognize muna yung isang individual na nag-a-apply ng student pathway, magpapa-recognize ka doon sa NAVA. So, search nyo lang yung NAVA. Lagay ko sa comment section yung link para kayo na magbasa. Na mag-i-email ka sa kanila or isi-send mo lahat ng mga credential mo sa kanila at na-approve nila yon, marirecognize ka na nila na pwede ka na mag-process ng Kasi yung recognition ng NAVA, yan din ang hinihingi ng ng Poland Embassy ngayon sa panag-a-apply ng student pathway. So kaya kung may nag-o-offer sa inyo ng ganon, mga kagala, malamig, nakita nyo naman si Mami giniginaw, nakita nyo naman, nag-jacket na ako. Napakaganda ng nature kasi dito, sobrang lamig, nasa mountain tayo, kaya malamig. So balik tayo sa topic mga kagala.
Kaya maghinay-hinay kayo or mag-investigate muna kayo pa nag-a-apply kayo ng student pathway. Kasi ngayon, mas hinigpitan pa nila. Dati, ang kailangan mo lang ay ang yung nga na yung tinatawag na acceptance ng galing sa university rito na pwede ka na mag-aral, pwede ka na mag-process at as student pathway. Yun nga, dahil sa nilabas nitong July na 2025 na rules na kailangan mo nang magpa-recognize sa NAVA. So, medyo naghirap siya kasi pag hindi ka nakapasa doon, hindi ka na nila ni-recognize, hindi ka makakapag-process ng mag-apply mo ng visa doon sa Poland Embassy, kung saan bansa ka man. Kasi naghigpit sila, isa pang dahilan mga kagala. Dati kasi, yun ang madali lang makapasok, student pathway, hindi masyadong mahigpit. Naghigpit sila kasi yung iba rito, hindi naman talaga nag-aaral. Ginagamit lang yung student pathway para makapasok sa isang bansa, like dito sa Poland, para makapagtrabaho. Hindi sila nag-aaral talaga. Yung iba talaga, hindi ko rin lalahat yung iba, nagmamasteral, pero yung iba, hindi siya nag-aaral. Kasi na-i-convert pa dati student visa to working visa. Pero this 2025, hindi na po. At saka mami, di ba hindi na sila, pag ang student pathway rito sa Poland, hindi na pwedeng mag-part-time job. Kailangan pa rin nila ng working permit na. Hindi katulad nung nakaraang taon na hindi mahigpit yung Poland Embassy. Kailangan na nila ng working permit. Pero may good sign din yan, downside at saka upside. Ang pinakamaganda rito, kung nag-student pathway ka talaga at natapos mo yung course mo at 2 years or degree mo, yung nagmasteral ka, yan ang napakaganda rito. Kasi hindi mo na kailangang mag-apply ng working permit kung nakapag-graduate ka rito sa Poland. Pwede ka na magtrabaho kahit saan mo gusto na walang working permit. Yun ang kagandahan dito. Pag student pathway ka. So sa sunod na vlog ko mga kagala is pag-uusapan natin yan yung mga requirements ng student pathway. Pero ngayon, enjoy muna tayo kasi relax nga after ng trabaho. Grabe ang ginaw dito guys. Ano bang temperature? Oh my. Nasaan ba tayo para... Anong lugar to? Dridjo Dienko. Kahirap basahin. Walang internet si mami. So, ako, temperature na lang dito. Tapos wala pang signal, guys. As in talagang ka dito. Draw. Makakapag-focus ka sa yan? Draw. Nature. Ba't wala ka bang weather? Wala. Ayan. Anong 20 degrees lang? Parang hindi 20 degrees. Parang Hindi ako naka-iPhone mga kagala Parang apakalamig. Ito ang downside ng iPhone. Ang hina niya tumagap ng signal. Naka-Android lang yung lingkod. Kaya yun. Wala akong weather forecast. Kaya hindi mo na kailangan ng hilo sa this time pag nag-beaver ka. Gusto ko sana mag-bonfire doon, kaya lang mag-ihaw ng marshmallow. Kaya lang may nauna doon sa amin at pamilya kasi yun, baka ma-distract natin sila. Unang-una ibang lahi tayo. So baka maya alis na rin yan kasi mga bata yung kasama nila. Wag lang yung bata sanay sa puyatan at aabutin tayo ng baka alas 12 nagising pa yung mga batang yan. Ang lamig. So ito yung first night natin dito mga kagala. Sobrang tahimik talaga. Nakaka-chillax. So sabi ng iba, bakit tayo daw nagkakamping? So
hindi nyo ba alam sa pagkakamping nyo na babawasan yung stress nyo, nakaka-relax? Nung una, nung hindi pa kami nakapag-camping, nakita ko lang to, napanood ko sa mga YouTuber, na feeling ko gaya-gaya lang ako. So, nung una nating nasubukan, so nag-enjoy tayo. Kaya ngayon, tuloy-tuloy na yung camping natin. Habang nagka-camping ako guys, promise ko sa inyo, magsishare ako ng mga gandang informasyon about sa Poland. Na kapupulutan nyo ng aral. Mami, no? Opo. Si Mami magsishare na rin ng informasyon. Napakalamig. Yun yung isi-share ko sa inyo. Malamig po sa Poland. Kahit summer. Grabe, lamig. Hindi pa sila malis na ba? Nag-aabang pa rin kami mga kagala. Gusto ko sana mag-bonfire eh. Ang ganda kasi doon ng view. Ng apoy. Para kasi perena. Pakita ko sa inyo yung bonfire. Siyempre yung tent natin. Parang barko lang mga kagala. Pati yung gilid mayroong ilaw nandun sa may kusina. Pwede may zoom. Paligid tayo katahimik mga kagala. So mga kagala, lights off na daw tayo. So tulog na tayo. So papatayin na natin ilaw natin. Unahin natin itong Christmas light. Christmas light. Baka mabasa itong lagyan natin dito. Lights off na tayo. Bukas siguro lakad-lakad tayo ulit tulad ng dati. So tayo na rin natin to. Ito, bababa na natin. Kasi bawal na masyadong mag-ingay ngayon kasi tulog na yung mga kaibigan natin dyan. Kaibigang Hagorn. Si Hagorn. So saka medyo malamig ngayon mga kagala. Kaya papahinga na tayo. Tinamaan yung ating wirings. Okay lang yan. Maiksi lang naman to siya. Pwede siyang tanggalin. At bukas sita pa naman siya ulit. Ay, tulog na tayo mga kagala. Bukas mami, anong gagawin natin? Anong uulamin natin breakfast? Tosino or noodles muna tayo? Or Nandito na yung eggs. Tsaka may bread pa. Sige, matulog na tayo. Pasok ka na dun sa kwarto mami at magsisimula na yung sigawan sa pugad dawin.